Isang magandang gabi kaibigan, isa na naman pagkakataon na ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Revelation at ating pong tinatalakay ang mga iglesia doon po sa Asia Minor. Dalawang church na po ang ating tinalakay at ngayong gabi ay ating tatalakayan ang isa na namang church na kung saan sinulatan ng ating Panginoong Diyos. Welcome ulit sa ating End Time series. Ang ating pong serya ay pinagmatang The Seven Churches in the Book of Revelation. At sa gabi pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay ang church doon po sa may Pergamum. Ang church po ng Pergamum ay tinawag ng Panginoon na The Compromising Church. Yan po ay matatagpuan natin sa Revelations 2:12 to 17. Ang church na ito ay hindi po maganda ang tingin sa kanila ng Panginoon sapagkat sila po ay isang church na laging nagko-compromise or kanilang nilalagay sa panganib ang mga turo at aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng samut-saring mga doktrina. Atin po pag-uusapan yan mga kaibigan, mga kapatid. So bago po muna, nais ko po munang i-define po sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng compromise. Ang ibig po sabihin ng salitang compromise is accept standards that are lower than is desirable. Hindi siya umabot sa standard. Kahit na hindi siya standard, hindi siya tugma doon sa iyong gusto at doon sa standard o sa batayan para walang gulo, tinatanggap na lang. Ang ibang definition ng compromise is when two sides give up some demands to somewhere in the middle. An example of compromise is a teenager wanting to come home at midnight while their parent wants them to come home at 10 p.m. They end up agreeing upon 11 p.m. So parang merong dalawang opinion at para walang gulo, magkasundo na lamang. So kahit na hindi tama kasi ang tamang uwian ay 10 p.m., ayaw ng young people na ito. Ito kasi ang kadalasang nangyayari. So para wala na lang gulo, sabi ng parents, sige, pagbibigyan na lang kita. Instead na 10, okay ba sa iyo ang 11 p.m.? So dapat kasi 10 p.m. talaga. Kaya lang para walang gulo, 11 p.m. na lang. So yan ang ibig sabihin ng compromise. Yung tama ay binabaliwala na lang para walang gulo. Mga kapatid, at yan ang nangyayari ngayon sa mga kasimbahanan o sa mga churches, maging sa ating kapanahunan. Yung salita ng Diyos ay laging nakokompromeso. Halimbawa, sa mga kabataan, sa pakikipagrelasyon. Sabi ng Biblia, do not be equally yoked with the unbelievers. Huwag tumanggap ng pakikipagrelasyon sa mga di mananampalataya. Yan po ang standard ng Biblia. Pero maraming mga kabataan, kung saan yung hindi Kristiyano, yon ang kanilang doon sila nakikipagrelasyon. That is compromise. Sapagkat ang standard ay hindi. Kaya lang, para walang gulo, sige na lang nga. Kaya parang natatanggap na ngayon. Halimbawa, sa pag-aasawa, ang standard talaga ng Biblia, hindi pwede mag-asawa na walang kasal. Pero sa ngayon, kahit walang kasal, nagli-live-in ang babae at lalaki at para wala lang sa kanila. At parang tinatanggap na lang yan ngayon ng mga magulang at ng kahit ng church. Kasi marami mga churches na talagang kahit ang kanilang mga miyembro or ating mga miyembro ay gumagawa ng mga ito kahit ito'y labag sa standard ng Panginoon. Tawag dyan po dyan mga kapatid is compromising. Sa ating mga opisina, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno o sa mga transaction, alam mo naman kung ano ang tama, kung ano ang dapat gawin. Pero pag yan ay hindi mo ginawa at tumanggap ka ng isang bagay na parang okay din naman, para wala na lang gulo, sige na nga. That is compromise. Yun ang kasalanan at yun ang hindi nagustuhan ng Panginoon sa church na ito. Mamaya malalaman po natin kung ano po talaga ang kanilang ano po ang compromise na kanilang ginawa. So basahin muna natin ang text, sabi sa verse 12, to the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. Tingnan niyo po mga kapatid, ang Panginoon ay nagpakilala po dito, the sharp double-edged sword. Doon sa Smyrna, ang pagpapakilala niya
He is dead and alive. Pero dito, talagang matigas dito ang Panginoon. Talagang stricto dito ang Panginoon. Sabi niya, ako ay matalas na espada na dalawa ang talim. Nagpapahayag yan mga kapatid ng judgment. Nagpapahayag yan mga kapatid ng pagiging galit o stricto ng ating Panginoon. Sabi niya, I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness or martyr, who was put to death in your city where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. So mga kapatid, pag hindi po nagrepent, ang tao nagko-compromise, the Lord will confront him with the word, mga kapatid. Talagang ang Panginoon ang siyang bahala sa kanya. Sa verse 17, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give the person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. Yan po ang mga talata tungkol po sa church ng Pergamum. Narito po ang background ng city na ito. Ang city po ng Pergamum o ang lugar ng Pergamum is the political capital of Roman province of Asia. Siya yung pinaka-kapitolyo, parang Iloilo City ito. Sa probinsya, ang probinsya is Asia Minor or probinsya ng Asia. Ang Pergamum po ang isang pinaka-kapitolyo, parang Iloilo City, parang Roja City. Ganun siya. So, naging capital city siya for 300 years, So matagal-tagal. Tapos ang syudad na ito is center of culture and education. Parang Iloilo talaga, Kasi sa Iloilo, maraming pong mga universities, colleges and universities sa ating lugar. So dito nag-aaral halos maraming mga tao sa Mindanao at dito sa Visayas, mga kapatid, And then meron siyang library na talagang meron siyang 200,000 volumes ng libro sa library na yon. So talagang sentro siya ng education, mga kapatid. And then, ang syudad na ito, this was also an extremely religious city. So kahit educational city siya or center of education, napaka-religyoso ng lugar na ito. Sabi diyan, extremely religious city. It had temples to the Greek of Roman gods Dionysus, Athena, Demeter, and Zeus. So lahat na lang ng mga Roman gods, meron po sila. Parang Pilipinas, parang dito rin po sa Iloilo. Lahat na lang ng mga santa at santo ay pinagtatayuan ng templo o ng simbahan. It also had 3 temples dedicated to the worship of the Roman Emperor. So noon pa man, nagsisimba na sila sa tao. Yung mga emperor ng Roma, sina Tiberius, tsaka sina Caesar. So some 50 years before Smyrna won the honor of building the first temple to Tiberius, the city of Pergamum won the right to build the first temple to worship Caesar Augustus in the province of Asia. So nagagawan po sila para magtayo ng simbahan ng mga templo ng mga Roman emperors at ang Pergamum siya po nakakuha ng rights na pagpatayuan ng templo si Caesar Augustus. Kaya noon pa man, ang mga emperor ay sinasamba na ng mga tao noon na para bang mga Diyos sila. So the city was especially known as a center for the worship of deity known as Asclepius. So ang kanilang pinaka-patron, kumbaga dito sa Iloilo, pinaka-patron dito si Señora de la Candelaria. Sa kanila, ang kanilang patron nila ay si Asclepius, represented by a serpent. Asclepius was the god of healing and knowledge. Yan po ang itsura ni Asclepius, Diyan yata kinuha ng mga pharmacists yung kanilang simbolo. Pag bumibili po kayo ng gamot sa pharmacy,
Di ba meron dyan bakal na kung saan may ahas na pumupulupot? Yan po ang simbolo ni Asclepius. So, ibig sabihin siya ang Diyos ng kagalingan at kagandahan ng katawan. Ano? So, there was a medical school at his temple in Pergamum, and because of the famous temple to the Roman god of healings, sick and diseased people from all over the Roman Empire flocked to Pergamum for relief. So, ang Pergamum, tawag din sa kanya is Pergamo. So, lahat ng mga may sakit, doon pupunta upang magpagamot. Kasi doon mayroong hospital. Kasi doon matatagpuan ang Diyos na nagpapagaling, represented by the serpent. Parang Pilipinas din, mga kapatid. Pag ikay walang anak, punta ka lang doon sa may tutuban, magsayaw ka ng ubando. Kung ikay may sakit, punta ka sa Liganes. Parang ganun din, ano? Meron silang kanya-kanyang ding porte, mga kapatid. So, sabi na ni Barclay, sufferers were allowed to spend the night in the darkness of the temple. In the temple, there were tame snakes. May mga ahas doon sa templo, pero hindi nangangagat. In the night, the sufferer might be touched by one of these tame and harmless snakes as it glided over the ground on which he lay. So, ang ginagawa ng mga may sakit, nakahiga sila doon sa templo at may mga ahas doon. At yung mga ahas ay siyempre gumagala yon at sila'y nadadaanan. O ibig sabihin, natatouch sila ng ahas, dumadaan ng ahas sa kanilang mga katawan. At kanilang pinaniniwalaan na the touch of the snake was held to be the touch of the God Himself, and the touch was held to bring health and healing. Yun po ang kanilang paniniwala, na pagkat sila po ay nadaanan ng ahas. Naku, nakakatakot, di po ba? Nakapangihilabot, ano? Nakahiga ka doon. At ang ahas ay dumadaan sa ibabaw ng iyong katawan. Ano kaya ang pakiramdam? Nakakatakot sa atin. Pero sa kanila, pinaniniwalaan nila na pag sila'y dinaanan ng ahas, sila'y pinagaling ni Asclepius. Yun po ang kanilang paniniwala. So, ibig sabihin, itong lugar na ito, mga kapatid, Pergamos was a stronghold of satanic power. Kaya nga sinabi kanina sa talata na mayroong trono si Satanas sa lugar na yon. Alam niyo, mga kapatid, huwag po kayong ma-offend sa akin. Pagka ang isang lugar ay idolatros o nagsisimba sa Diyos-Diyosan o sa ribulto o sa ahas o ano paman, yan po ay kaharian ni Satanas. Meron pong trono si Satanas doon. Paano ko po nalaman yan, mga kapatid? Tingnan niyo po ang sinasabi sa 1 Corinthians 10:19-20. Sabi niya, do I mean then that food sacrificed to idol is anything, or that an idol is anything? No. But the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with demons. Ang mga pagano, ang kanilang practices ay nagbibigay po sila o nagsasacrifice po sila ng pagkain sa mga ribulto, thinking, knowing, believing na ang kanilang pagkain ay binibigay nila sa Diyos. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi nila ito iniaalay sa Diyos. They offered it to demons. Ayan po, they offered it to demons. Ibig sabihin, behind the idols are demons. Behind the worship of idols is Satan. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po ang iyong bahay. Baka mayroon mga idols doon. Meron diyang mga ribulto na kung saan nakaluhod ka at tuwing araw na mga patay, nag-o-offer ka ng pagkain sa akalang ikay ay nag-o-offer ng pagkain sa patay o sa Diyos, you are wrong. Sabi sa Biblia, you offered it to demons. Satan is the one that is being worshipped every time we sacrifice food to the idols. Kasi, sabi niya, but the sacrifices of pagans are offered to demons and not to God. At sabi ni Paul, I do not want you to be participants with demons. Kasi every time you offer food to idols, you offer it to Satan, and with the demons, ganun po ang pagkakadescribe ng banal na kasulatan. Pero ang church na Pergamo, mga kapatid, meron namang binanggit na maganda ang Diyos sa kanila. Good things about Pergamum Church. Meron namang maganda, hindi naman lahat pangit. Pero meron kagandahan sa kanila. Ano po yon? Ganito po. Sabi niya, number one, despite the fact they live in such a difficult city, the Christians of Pergamos held fast to their faith in Jesus.
Kahit ganun kareliyoso, kademonic ang kanilang lugar, talagang kumapit po sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi diyan sa verse 13, "Yet you remain true to my name." Ibig sabihin, talagang sila'y sumampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po nila iniwan ang kanilang faith sa Panginoong Diyos kahit ganyang katindi ang kanilang syudad, ang kanilang lugar na punong-puno ng idolatry. At doon po, sabi diyan, ang gawa ng kaaway ni Satanas ay talagang napakatindi. Number 2, despite they live in that idolatrous city, they did not deny their faith. Ibig sabihin, talagang tinayuan nila na sila'y Kristiyano at hindi po sila nagpadala doon sa mga demonic powers na yon. Mga kapatid, sabi niya, "You did not renounce your faith in me." Alam nyo, sa church ng Pergamo, mayroon din silang heroes. Mayroon din silang, kumbaga, taong talagang kinikilala nilang isang tunay na heroes of faith. So kung ang Smyrna ay mayroong Polycarp, tandaan nyo, ang Smyrna, ang kanilang pastor ay si Polycarp na kung saan 86 years old, sinunog ng mga Romans at hindi niya dinelay ang Panginoon. So kung ang Smyrna ay mayroon Polycarp, ang Pergamo mayroon din silang Antipas. Binanggit ng Panginoon Diyos si Antipas. Sabi niya, "Pergamo has Antipas. Even in those days where Antipas was my faithful martyr who was slain among you where Satan dwelleth." So katulad ni Polycarp na pinatay ng mga Romans at hindi siya natinag sa kanilang pananampalataya, ganun din po si Antipas. Siya po siguro ang pastor or ang lingkod ng Diyos sa church na ito. At dahil sa persecution, sabi ko nga sa iyo, ang persecution doon sa Smyrna, 10 years. Pero overall, ang persecution ng mga Christians is between 200 to 250 years. Inabot pa po na matinding persecution itong church ng Pergamum. At si Antipas po ay pinatay po siya. Hindi po nasabi kung paano po ang pagkapatay niya, pero siya po ay pinatay. Pero kahit siya po ay pinatay, hindi niya po ipinagkanulo ang ating Panginoon. Mga kapatid, sana maging tapat po tayo sa Panginoon, hanggang sa ating kamatayan. So Antipas lived where Satan's throne was, yet he stood against the attacks and the evil around him. He fulfilled the meaning of his name. Ano po meaning ng Antipas? Against all. Diyan siguro kinuha yung sinasabi ng maraming tao, kahit ang lahat ng mundo ay hindi kakampi sa akin. Against all odds, I will still love and I will still serve the Lord. Even people will reject me, even my parents, even the whole world will not believe on me, but I will still believe and died for Christ. Against all. Grabe ang pinakitang tapang na ito ng tao na ito na si Antipas. Alam nyo, hindi po yan nabanggit sa mga aklat ng Biblia, pero at the book of Revelation, binigyan din siya ng ating Panginoon. Talagang nakikilala at naalala ng Panginoon ang mga taong hindi nakikilala ng tao. Kaya mga kapatid, isang encouragement sa atin yan. Hindi man nakikita ng tao ang iyong ginagawa, ang iyong faithfulness, ang iyong mga sacrifices, the Lord knows it, mga kapatid. Kaya magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod. So, ano po ang gustong sabihin at hindi gusto ng Panginoon sa church ng Pergamos? Basahin po natin sa verse 14 and 15. "But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit sexual immorality." And then sabi niya, "Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I hate." So dalawa po ang kinakagalit ng Panginoon sa church na ito. Meron silang magandang bagay na ginawa. They did not renounce the Lord. They held on to the faith, mga kapatid. Pero dalawa din po ang kanilang kasalanan. Ano po yun? Sa 14 and 15, Kasi sila, tinanggap nila ang teaching ni Balaam. At tinanggap din nila ang teaching ng mga Nicolaitans. Explain ko po sa iyo, mga kapatid. Ano po ang teaching ni Balaam? So wala po tayong panahon para basahin ang Numbers chapter 22 to 24 and chapter 31. Mahaba po yun. Pero yun po ay istorya ng dalawang tao. Si Balaam, siya po ay prophet. At si Balak ay hari po siya ng Moab. Si Balak, nais niya
na i-curse ni Balaam, kasi itong si Balaam, meron siyang kapangyarihan na kapag kanyang i-curse sa isang bansa, isang tao ay nangyayari. Kaya binayaran ni Balak, si Balaam, upang i-curse ang bansang Israel. Pero hindi ma-curse ni Balaam ang Israel kasi they were protected by the Lord. Meron nga pagkakataon na on the way na si Balaam para i-curse ang Israel. Di po ba? Hinarangan ng angel of the Lord ang kanyang asno at hindi lumakad yung asno. Ang ginawa niya, pinaghahampas niya at ang asno ay nagsalita, bakit mo ko hinahampas? Hanggat nagpakita ang anghel sa kay Balaam. Kaya hindi talaga ma-curse ni Balaam for Balak ang mga Israelites. Pero tinuruan ni Balaam si Balak ng strategy kung paano magapi ang Israel. Alam niyo kung anong ginamit niyang taktika, mga kapatid? Tinuruan niya si Balak na i-entice ang mga Israelites na magsamba sa ribulto at mag-practice ng sexual immorality. Ano pong ibig sabihin? Dalawa ang naging strategy ni Balak, turo ni Balaam. Sabi niya, Balak, hindi natin may curse ang Israel pero mayroon pang paraan. Entice mo sila na gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, yan po ang ginagawa ng diablo sa atin ngayon. The devil wants to entice us to commit sins. At dito po sa ating binasa dalawa, idolatry and sexual immorality. Sapagkat ang Moab ay isang bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang ginawa ni Balak ay hinikayat niya ang kanyang mga kababaihan, ang kanilang mga kalalakihan na mag-asawa doon sa mga Israelites. Ito naman mga Israelites, nadala rin po sila. At doon gumawa sila ng mga kahalayan, sexual immorality. So dalawa ang katuruan na dala ng Balaam na ito sa church ng Pergamos. Ibig sabihin, tinanggap nila na okay lang ang idolatry at ang sexual immorality. Yun ang kinagalit ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. So, if the church in Pergamos had those who did hold the doctrine of Balaam, it showed they had tendencies towards both idolatry and immorality. Sinabihan sila ng ating Panginoon, diyan sa inyo, bagamat kayo'y tapat sa akin, bagamat kayo hindi ko pinagkanulo. Pero meron din kayong mga practices na iba. Pinapractice nyo ang turo ni Balaam. Ano yon? Sumasamba kayo. No, nagsasakripisyo kayo sa mga sa mga ribulto, sa mga pagkain, nag-aalay kayo. At pangalawa, nagpa-practice kayo ng immorality. So mga kapatid, paano natin yan gawin sa panahon natin ngayon? Maraming mga Kristiyano ngayon, nagsisimba sila sa church. They claim to be born again. They claim to be the son and daughters of God. They worship God. They give their tithes. Pero mga kapatid, they compromised the values of the Bible. They compromised their faith. In what way? Idolatry. Marami pa sa atin. Ano? Pupunta sa mga fiesta. Marami pa sa atin. Pagka dinagyang, sumasayaw tayo in honor of the Santo Niño. That is idolatry, mga kapatid. In our modern time, sabi po nila, ang Diyos ngayon ay pera. Tama rin po yan. Maraming mga Kristiyano, Sunday, magsamba na sana, ibuhos na yung araw na yun sa Panginoon, naghahanap pa ng pera. That is idolatry. Sometimes yung ating idolatry, tumutukoy doon sa mga bagay na gusto natin gawin. Kaya, naiiwan ang Panginoon at nauna yung mga bagay dapat hindi natin gawin. Alam mo yung verse na seek ye first the kingdom of God, yung word na seek doon is worship. So, pag hindi mo inuna ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, at iba ang inuna mo, you worship that thing, and that is idolatry. At marami talagang idol sa buhay natin. And then, immorality. Naku, wag po kayong magalit sa akin, Kasi norm na lang ngayon sa church na bago mag-asawa, nagsisex muna. O gumagawa sila ng mga bagay na gawain lamang ng asawa. Pagkatapos yan, sabi nila, sige, magpakasalan tayo sa... Naku, mga kapatid, mali po talaga yan. At dahil wala na rin magawa ang pastor, sige na lang. Pero sa totoo, mga kapatid, nagagalit po ang Panginoon. Kaya alam niyo po, ang church ngayon, parang church ng Pergamum. Sabi po sa survey all over the world, marami pa pong mga kabataan ang nabubuntis sa church kaysa sa labas ng church. Sabi po sa survey, marami pa pong mga Kristiyano nagpapa-abort kaysa hindi Kristiyano. So, para sa akin, ang church natin ngayon, siyempre hindi naman po lahat, Kasi iba-iba naman po ang mensahe. Pero sa mga churches
At kahit dito sa Pergamum, problema talaga ang idolatry at immorality. Mga kapatid, ang immorality po ay maraming mukha. Ano po ang immorality? Immorality ay paggawa ng immoral na bagay. Halimbawa, nagsasama kayo na walang kasal. That is fornication. That is fornication. Pangalawa, meron ka lang asawa, meron ka pang kabit. That is adultery. Tapos, lalaki ka, ang gusto mo, lalaki. That is, gays, at lesbian, babae ka, meron kang gusto mo, babae. That is immorality. Yung iba naman, ang gusto nila, yung mga bata, pedophiles. Meron naman mga tao, gusto na talaga nila, mga hayop, mga kapatid. Nangyayari talaga yan. That is immorality. Pero sa ating mga churches, kadalasan nangyayari doon sa ating mga young people is fornication. Nagsasama na walang kasal. Mga kapatid, sinasabi ko po ito kasi magagalit po sa atin ng Panginoon pagka hindi po natin tinatch ito. Kaya siguro marami mga kabataan na offense sa mga pastor kasi sinasabi ang totoo. Mga kapatid, wala po ako magagawa rito. Gusto ko pong sabihin ito sa inyo. Right in your face, mga kapatid, with all love and humility and conviction. Kung kayo po ay gumagawa nito, itama po ninyo. Kung kayo po ay nagsasama na walang kasal, nagsasama din naman pala kayo, magpakasal na po kayo. Kasi pagka hindi, you will have or you will reap a tremendous fruit of consequences sa buhay mo, kapatid. So ito ang kinagagalit ng Panginoon sa church na ito. Meron silang idolatry at immorality. Yun po ang turo ni Balaam. Ano naman po ang turo ni Balak? Ni Nicolaitans. Ano mga Nicolaitans? Sabi niya, the teaching of the Nicolaitans. So the title, Nicolaitans, has the idea of a proud authority and a hierarchical separatism. So itong mga Nicolaitans, ang founder po nito ay si Nicolas. Sinasabi na si Nicolas ay isang miyembro ng mga Hudyo. Kaya lang, hindi siya nagpatuloy sa aral ng mga Hudyo. Siya po ay nalihis ng landas at kanyang itinuro ang samot-saring mga doktrina na hindi ayon sa salita ng Diyos according to Moses at according sa belief ng mga Hudyo, mga kapatid. At itong mga taong ito ay napakatapang at talagang sila po yung mga taong merong power o meron silang, kumbaga, sila yung mga taong talagang may taas ng pride, kung anong gusto nila, yun ang masusunod, no? Para mga miyembro sila ng church na kailangan, pag sinabi nila, pati pastor sumunod. Pagka hindi, magsiseparate sila. Kasi gusto nila yung pwesto, yung ranggo. Kaya itong mga Nicolaitans, kung sa ating panahon ngayon, mga tao ito na ayaw sa mag-submit, at dahil ayaw sila mag-submit, nagsisiparate sila. Divide the church. Mga kapatid. Ganyan po sila. At higit pa doon, the name Nicolaus literally means to conquer the people. Palaban po talaga sila. And according to the ancient commentators, the Nicolaitans also approve of immorality. Mga kapatid. So ina-approve ng mga Nicolaitans na okay lang na ikaw ay magiging immoral. Naku mga kapatid. Naku, hindi po natin pwedeng payagan ito sa ating mga churches. Pasensya na po sa inyo pong mga membro namin sa IMAC at saka sa CCC. Talagang pag may ganito po, talagang ako po ay magbibigay po ng counsel. Hindi ko po kayo i-curse. Hindi po ako magsasabi ng masama po sa inyo. Talagang pagsasabihan ko lang po kayo. Ayon sa salita ng Diyos at utyok ng pag-ibig kasi mahal ko po kayo mga kapatid. So itong practice na ito ng immorality, hindi ko po ina-approve sa church. I'm sorry to say that. Hindi po natin ina-approve ito kasi pag ina-approve po natin ito, I'm also a compromiser kind of pastor. Mananagot pa ako sa Panginoon. So what will I do is that I will just tell the truth in love, mga kapatid. Amen? Sana naintindihan niyo mga kapatid. So Satan tried to accomplish his goal by using deception. Kaya sabi ni Balaam, hindi natin sila pwedeng madala sa palakasan. Sige, dayain natin sila, i-deceive natin sila. So the strategy was first violence, then alliance. Kung hindi natin sila madala sa santong paspasan, sige, dasalan na lang. If you cannot win them, join them. Yan si Satanas. Kaya si Satanas ngayon talagang mayroon din siya mga taong binibigay sa church para sirayan ang church. Sana mag-ingat po tayo mga kapatid.
So what Jesus wants the church at Pergamos to do? Anong gustong gawin ng Panginoon sa church ng Pergamos? Mga kapatid, gusto niya lang mag-repent tayo. Mag-repent. Kung tayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, kung inuuna natin ang ibang mga bagay, liban sa Diyos, mag-repent na po tayo. Sa tuwing dinagyang, ikaw pa ay sumasadsad o sumasayaw dyan, mag-repent ka na. Doon na lang tayo sumayaw sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw man ay merong nagpa-practice ng immorality, mga kapatid, pasensya na po. If today you are living with a man or a woman without any, walang kasal, you repent. Paano po? Magpakasal po kayo. Bakit pa po kayo nagsasama kung hindi naman po kayo magpapakasal? Kung hindi kayo gusto magpakasal, huwag kayong magsama kasi ang pag-aasawa, para lang po yan sa may kasal, mga kapatid. So repent. 5 of the 7 churches are commanded to repent. Sa 7 iglesia, 5 ang sinabihang mag-repent. Repent is a command that applies to Christians, not only to those who first come to Jesus. So kahit matagal ka ng Kristiyano at nabubuhay tayo sa idolatry at immorality, you repent. Pag hindi po kayo nag-repent, mga kapatid, sasabihin ko rin, no? Ang consequence, sabi dyan, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Kalaban po ninyo ang Panginoon. The Lord Himself will be your enemy. Sabi niya, I will fight against them. Sino yun? Yung gumagawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung mga taong nagpa-practice ng immorality. I want to tell you as what the Lord says, the Lord is against you. So unless they do repent, the Christians of Pergamos would face the Jesus who has the two-edged sword. So judgment will begin at the house of God. The Lord will judge the immoral. Nandyan po yan sa book of Corinthians and Ephesians. The Lord will destroy, the Lord will judge the immoral person. Ulitin ko lang po, ang immorality ay maraming mukha. Una, nagsasama kayo na walang kasal. Pangalawa, meron kang kinakasama kahit may asawa ka na. Pangatlo, lalaki ka pero ang gusto mo lalaki, hindi babae. Pang-apat, babae ka pero ang gusto mo babae, hindi lalaki. Pang-anim, lalaki ka o babae ka pero ang gusto mo bata, minor de edad, kasalanan po yan. Or, ang gusto mong pagtripan ay hayop, that is immorality, mga kapatid. Pag yan, mga kapatid, ang ginawa natin at hindi natin ni-stop sa buhay natin at itinama, the Lord will judge us, mga kapatid. At mayroon pa kang verse sa Bible, the immoral cannot inherit the kingdom of God. Sorry po, mga kapatid. Kailangan ko pong sabihin yan. Kailangan mo pong itama kung gumagawa ka ng immorality. So the danger of false teaching and immoral conduct still faces the church today. Katulad na sinasabi natin kanina. So thus, the danger of allowing false teaching and immorality as was the problem with the Christian in Pergamos. Meron po akong alam na mga churches na kanila pong pinapractice ang mga bagay na ito. Kasi sabi nila, wala namang kasalanan pagka ikaw ay nag-asawa ng isa pa, basta ikaw ay nakapagbibigay ng kaligayahan, tama lang yon. Meron din pong tinatawag na situational theology na okay lang gumawa ng isang bagay, basta akma sa sitwasyon. Halimbawa, ikay walang anak. Pwede kang magpabuntis sa asawa ng iba kasi para mabigyan ka ng anak. Depende sa sitwasyon. Nako, mga kapatid, mag-ingat po tayo. At bilang pastor po ninyo, na ipinagkatiwala po sa akin ng Panginoon, we don't allow immorality and idolatry in our church. Pag kayo po ay sumunod sa payo ng ating Panginoon, meron din pong reward. Ano pong reward? Sabi niya, to him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one except who receives it. So, dalawa po ang reward. Number 1, mayroong hidden manna. Makinig ka, kapatid. Hidden manna. Ano po ang kahulugan ng hidden manna? That is God's perfect provision, the true bread from heaven. Mga kapatid, noong ang Israel ay wala pagkain, umulan po ng manna. Ang manna po ay mula sa langit. Ito po ay tinatawag kong blessings. Alam nyo, mga kapatid, ito'y nakikita ko talaga. Kapag ka ang lalaki at babae ay nag-asawa at nagsama na wala silang kasal, wala po talagang blessings. They suffer a lot in their lives, mga kapatid.
Ako'y nagpumapayo lang po mga kapatid sa ating mga kabataan dyan na nanonood, mga young people, bago po kayo mag-asawa, magpakasal po muna kayo. Kasi pag kayo po ay nag-practice ng immorality, wala po kayong mana. Pag kayo po ay sumunod sa Diyos, meron po kayong blessings. Kaya kahit anong gawin yung kayod, pagka hindi nyo itinama ang kamalian sa buhay natin, maging hindi lang mga young people, maging sa ating mga katatayan at mga kananayan, kung mayroon man tayong indecent relationship, baka hindi tama. Don't expect that the Lord will bless you. I'm sorry to say that, but that is from the Word of God. Sabi ng Panginoon, bibigyan siya ng white stone. In the ancient world, the use of a white stone had many associations. Marami palang kahulugan. Pag binigyan ka noon ng puting bato, no? A white stone could be a ticket to a banquet. Wow! A sign of friendship, evidence of having been counted, or as a sign of acquittal in a court of law. Hindi pa po huli mga kapatid ang lahat. Ang ibig po pala sabihin ng white stone is tanggapin ka bilang kaibigan, makakapasok ka o makakain sa isang selebrasyon, ikaw ay nabilang at ikaw po ay pinatawad sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ang mga idolatrous at ang mga immoral people, mayroon pa pong pag-asa. Pag sila po ay nag-repent, i-acquit po sila ng Panginoon sa parusa, bibigyan po sila ng Panginoon ng blessings. Mga kapatid, gusto mo bang pagpalain ang buhay mo? Stop being idolatrous. Stop being an immoral. Live right with God. And in closing, mga kapatid, Jesus may have any one of these meanings in mind, but at the very least, we know that it has the assurance of blessings. Pagka sinunod po natin ang Panginoon, mga kapatid, sigurado po tayo na ang blessings ay tatanggapin po natin. So sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, I would like to encourage you. No? I am not condemning you. I am not judging you. But if you have this kind of sin today, living in immorality, in idolatry, dami ka pang Diyos sa buhay mo, at marami ka pang iniibig na ibang tao liban sa iyong kinakasama, or sumasama kayo ngayon na wala kayong kasal, this is your chance to repent. Itama mo ang buhay mo, kapatid, upang sa ganon, ang pagpapala ng Panginoon ay iyong matatanggap, hindi po ang kanyang judgment. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Diyos sa church ng Pergamo. At nawa na ito po ay nakapagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating katatayuan ngayon. Gusto ko po kayong ipanalangin. I'll pray for you. Lord Jesus, salamat po sa mga salita mo sa araw na ito o sa gabing ito, Panginoon. Nawa na mga salitang ito ay nakapagbibigay sa kanila ng kaliwanagan upang sila po ay mahimasmasan kung sila man po, Panginoon. Kung kami man po, Panginoon, ay isang iglesyang gumagawa ng mga bagay na ito. Idolatry and immorality. Nawa na bago po kayo dumating, maiayos po namin ang aming mga buhay, ng aming pong mga buhay, Panginoon, ay maiayos at maitama ayon sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig at mga nanonood, at tawa hindi na po natapos sa pakikinig ang kanila pong gawin. Kanila pong itatama ang kanilang buhay. Ako po'y dumadalangin sa lahat po na mga kaibigan namin na sumusumaybay, maging sa IMAC, maging sa CCC, sa aming mga young people, sa aming pong mga adult, sa mga may mga asawa, nawa na amin pong pangaingatan ang aming buhay na hindi po kami masadlak sa kasalanan ng immorality at magiging malinis po kami sa iyong pagdating. May the Lord bless you and keep you. The Lord will shine His face upon you. The Lord will be gracious to you. The Lord will give His favor to you. The Lord will give you His peace. In Jesus' name, amen. Maraming salamat mga kapatid. Kita po tayo muli sa Sunday, 8:30 in the morning for our Sunday service. God bless po. Gandang gabi po sa ating lahat.